Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. This is Grace, and today, ikwento ko naman yung mga ilan sa mga oldest sa collection ko. So, I started growing our garden or growing my Hoya collection end of 2023. So, actually, yung unang plan ko ay only to put edible and flowering plants around the garden. Yung cut flower. Pero yun, wala kasi akong maisip na ilalagay doon sa part na parang medyo mas shaded or hindi full sun yung exposure. Gusto ko pa rin ng something na naga-flower. So, perfect yung Hoya doon sa spot na yun. Kaya, ayan, medyo naparami na tayo. So, nung una, akala ko parang after nga ng Hushkiliana and Kantiana variegated, okay na. Pero, ayan. So, anyway, etong mga ikikwento ko today, ito yung mga ilan sa mga nauna kong nabili. Nung nag-start pa lang ako, binili ko sila kasi nakakita ako ng nagbebenta na maliliit lang from parang rooted cuttings lang. That's very cheap. Tapos, I can try many varieties. Kaya, ayan. So, eto, mga around December, hindi pala around, sure pala ako na December 2023 ko sila nakuha. So, more than 2 years na sila sa akin. Ayan, ito na sila ngayon. Sabi ko lang, ilan from that haul, kasi yung mga ilan doon ay namatay na din, na maalam na. Kasi nag-start pa lang tayo nun, pero marami naman nag-survive. So, ito yung ilan sa kanila. So, unahin ko ay ang Hoya Akuta Inner Variegated. Yan, isa sa mga una kong nakuhang Hoya. So, ito na siya ngayon. Nasa wall siya. Nakuha ko to, I think, 3 dahon lang or 3 at most. Nasa ko to yung una kong Hoya haul nata. Isa sa dalawa yung haul ko magkasunod na may video. So, yun, dun ko to binili. Tapos, nakuha ko siya ng very small in a cup. And ito na siya ngayon, mahaba na, nag-vine na siya sa wall. Hindi ako sure kung nag-flower na siya. May mga nakita kasi akong flower, pero hindi pa pala siya nag-flower. Kasi nakita ko pala yung dahon nung vine na nag-flower, pero hindi siya yun. Anyway, so ito siya ngayon. Hindi ko pa siya nakita mag-flower. Ayan, pero mahaba na siya. Pumulupot na siya dun sa trellis sa wall. Ayan, tapos tuloy-tuloy lang yung variegation niya. Hindi ko siya napapansin nagsa-sun stress. Next is, papakita ko lang, hindi to kasama dun sa pinakauna ko nabili. Medyo mas later ko to nakuha and nakuha ko rin siya ng small. Pero ito pa lang siya kasi mas later ko nga siya nakuha. This is the outer variegated version. So, ayan siya. Akuta din yan. So, nasa same wall sila pero different spots. Mas nasa taas yung inner variegated. Okay, next is this Hoya Breviolata. This one I got for free kasama ng isang purchase. Kasama ng Polynora and Thomsonia yata yung binili ko dun sa purchase na yun. Kuha ko to sa pagbili ko sa Shopee. So, ito, hindi to 2023. This is already 2024 when I got it. Pero, yun. Medyo lush naman or maraming dahon and branches when I got it. Pero yan, ito na siya ngayon. Sobrang haba niya. Ilang beses ko na rin itong nagupitan and mahaba pa din. Okay to kasi madali lang siyang alagaan. Hindi siya alagain. Hindi ko pa to nare-repot or once ko pa lang siya na-repot nung very early days niya. I don't know if it already needs repot. Pero para naman siyang masaya dyan. Minsan nakalimutan ko siyang diligan kasi nasa taas siya. Pero yan, nakaka-survive naman. Nahuhuli ko siya at the right time yung nangangayayat yung mga dahon. Tapos nadidiligan ko siya. Tapos nakaka-recover naman siya. So that's Breviolata. So next, this one also got it ng 1 node lang or 2 nodes. Tapos, this one is Hoya Latifolia Outer Variegated. Yung kabaliktaran ng Pot of Gold. So, this one, I got it na small lang din. One node with 2 leaves. Tapos, napalash ko na siya. Tapos, nung napalash ko siya, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Yung trellis na una kong nilagay. Lumagpas-lagpas na siya doon, tapos natumba na yung trellis, tapos nasira na din yung trellis. So, tinanggal ko yung trellis, pero ang haba niya, tapos hindi ko na alam kung saan ko na siya ipipwesto. So, that one, binenta ko na lang. Kumuha na lang ako ng cuttings, tas ni-root ko. So, ito na yung cuttings na yon. At lumago na din siya ulit. Ayan na siya, nasa wall na din siya. Medyo malago na din.
Hindi ko pa din to nakikitang mag-flower. Pero gusto ko sana siyang makita mag-flower kasi alam ko yung latifolia, medyo pinkish yung hue ng flowers niya. So, inabangan ko yan. So, kasi nung start, yung mga large leaves, medyo di ko alam kung saan ko sila ipapwesto. So, ayun. Inilet go ko muna yung unang napalush ko na pot. So, ngayon dito ko na siya naipwesto kasama din ng iba pang, ng most ng mga Hoyas. So, next. Okay, so next one is Hoya Cutis Porcelana. Ayan, isa din to sa 2023, yung first Hoya haul ko in 2023. Tapos, nakuha ko din na sa small rooted cutting. Napatrellis ko siya sa isang heart trellis, pero nag-decide ako, isa to sa mga una ko nilagay dito sa wall. Tapos, gumapang-gapang na siya throughout. So, hindi ko na matanggal yung heart na trellis. Kaya, nagstay na siya dyan. Medyo sabog na. Ilang beses to nag-flower sa akin. Medyo masipag siya mag-flower. Maganda siya. Isa sa mga favorite ko. Tapos, isa sa mga una kong nakuha. And, Philippine native. So, yes. Cutis Porcelana. This next one, isa sa mga gift ng mother-in-law ko, yung collection niya. Tapos, ayun nga, binigay niya sa akin, pinamana niya sa akin. Gusto ko din to kasi interesting yung color niya. Very dark purple kapag bagong tubo yung leaves. Tapos, very dark din yung flower niya. Ilang beses na rin itong nag-flower sa akin. Mahaba na din yung peduncle niya. Pero hindi siya nagka-flower ngayon eh. Pero yun, maganda din to. This is also Philippine native. Pero yun, this is Hoya pubicalix Royal Hawaiian Purple or also known as RHP. Hindi siya masyadong mabilis or hindi siya mabilis at all kasi I got this in early 2024 or first quarter of 2024. And ito pa lang din siya today. Hindi ko naman ito nagupitan. Pero ayan siya. Hindi ko alam kung mabagal lang talaga yung RHP or hindi ko siya nalalagay sa sunny space. Enough sunny space para mag-grow ng faster. Or kailangan niya na siguro ng tawag dito, ng fertilizer. Kasi parang never ko pa pala itong na-repot after ko siyang iuwi. So, nirepot ko lang sila after ko iuwi kasi, ayun, para i-revive sila kasi medyo tutuyo sila doon. So, ayan. So, this is Royal Hawaiian Purple. Another purple one is this Roya Rosita. So, this one is also one of the first Hoyas that I got. Ito naman, nakuha ko ng first 5 na Hoyas na binili ko. Maliit ko lang din ito nakuha. Propagation size kasi nagtitipid tayo noon and ayaw kong makapatay ng mamahaling plant. So, di pa ako bumibili ng lush pots noon. And, yun, nagka-practice pa lang din tayo para matuto. Kasi nag-start pa lang ako noon and hindi pa ako marunong maghalaman and nakatakot makapatay ng plant. So, pagka mura lang, hindi masyadong masakit. So, ito, nakuha ko to as a small cutting. Parang dun sa, na yun, pumapatak lang na 60 pesos or 50 pesos per cup yung Hoyas na nabili ko. Tapos ayan na siya ngayon, malago na siya. May mga times na very sun-stressed siya and very purple yung leaves. Ngayon, yung edge lang yung dark. Hindi ko napansin na nag-flower to sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba yun, nasa medyo baba siyang part ng wall and hindi ko napapansin pag nag-flower siya. So, yun. Hindi ko pa siya nakitang nag-flower. Pero, yan. Isa siya sa mga unang Hoyas na nakuha ko. And napalago from very small cutting. Next one is Hoya Pazier. This one, nag-flower na to sa akin. Tawag dito. Nakuha ko din to dun sa first haul ko na binabanggit ko kanina na meron akong video dito sa YouTube. Nag-flower na to sa akin. I-show ko na lang yung photo. Hanap ako ng photo. Try kong pakita yung flower nito. Lumago na rin siya. Marami siyang branches. Kakaiba yung growth nito kasi parang mas, ano ba tawag dun? Hindi siya nag-vine. Parang pag ganun siya tumutubo. Palabas dun sa pot. Hindi siya naghahanap ng wall or ng trellis na makakapitan, pa-branch out siya. So, that's Hoya Pazier. This is also Philippine native, I think. Endemic sa Philippines, itong Hoya Pazier. This one is Hoya Waietiai. So, naghanap talaga ako ng Waietiai inner variegated kasi yun yung
una ko nakita na nagustuhan ko yung Hushkeliana and Wayete Inner Variegated. Tapos parang ang ganda nila together. Same sila ng color pero iba yung vibe ng mga leaves nila. Kasi nga itong Wayete ay pahaba at manipis. Yung Hushkeliana ay maliit na parang rounder yung mga leaves. Pero very, very nice yung sun-stressed leaves at nagpipink. Pero nung una, hindi ako makita ng inner variegated. Nakita ko ng non-variegated. So, this one I got na medyo nag-trail naman. Mas malaki than yung mga mas lush compared to dun sa unang haul ko na bumili ako ng 20 plus varieties. Ayun. Tapos, so, I got this one. Ito yung pinaka-unang Hoya na binili ko. Ayan siya. Tapos, ito na ngayon. Lush na. Nung nirepot ko, kinat-cut ko din para maging mas lush siya and malagay ko sa mas malaking pot. Tapos, ito yung isa sa mga unang napag-eksperimentohan kong Hoyas kasi siya, pwede ko siyang gupit-gupitin na kasi mas malaki ko siya or mas malugo ko siyang nabili. So, yan. That is Hoya Wayete. One is Hoya Viola. So, this one, ayun, isa din sana sa 23 plus Hoya Varieties Haul. Isa sa mga unang videos ko dito sa channel. Again, binili ko lang to ng one node. And napatubuan natin siya. Gumapang na siya sa wall. Hindi ko na to marerepot siguro kasi nga nakadikit na siya dyan. Siguro the most that I can do for this one is dagdagan siya ng mixture sa pot and maglagay ng fertilizer. But this is her. Nice din to mag-sun stress. Yun, medyo mas malalaking leaves than yung usual kong gusto. Set ko kasi nakuha yung yung 23 varieties na yun. So, isa to sa nasa set. Kahit wala siya that time sa wishlist ko, kinuha natin yung set para, yun, may learning experience tayo sa Hoya. And, ayan, napalago naman natin siya. Hindi ko pa rin nakikita or napapansin na nag-flower siya, pero mukha naman siyang happy dyan sa wall and very malago na siya. Okay. Next one is Hoya Archboldiana. This one I also got in my first Hoya haul video. This is not part of the parang set. Hiwalay ko siyang binili kasi gusto ko talaga yung Archboldiana because of its flowers. But this one is a slow grower, I think. Well, for me, it's a slow grower kasi more than 2 years na siya sa akin and ito pa lang siya. Hindi ko pa siya nakitang mag-flower. Medyo natatempt akong bumili na lang ng Lush para makakita na ng flower. Pero, inuuna natin yung mga wala pa tayo. So, this is her right now. Siguro abangan ko na lang pagtsatsagaan ko na lang talaga. Total, naka 2 years na tayo eh. So, yun. Wishing na magkaroon siya ng flower soon. Okay, next one is... Skip muna natin. Hanapin ko muna yung ID niya. So, siguro sa dulo na lang siya. But this is also, I think, nandun din sa first two. One of the two Hoya hauls ko. First Hoya hauls in this channel. 2 years ago. So, next one is this. This one is Hoya Obscura. So, also part of the set. And nasa first Hoya haul. Mahaba na to. Nakuha ko siya ng small lang. And kinuha ko siya kasi this is a relative of Hoya Sunrise. And nag-sunstress din siya. So, kinuha din natin. Another one na katabi lang nito is Hoya Rebecca. Yan. Para silang lush na very nice grower itong mga to. Malago and mahaba na sila. Maganda sila mag-sunstress. Pares lang sila ng flower, I think. Tapos madalas silang mag-flower. So, nice. Ilan sa mga favorite ko dahil doon nag-sunstress and madalas mag-flower. Next one. Ito, hindi ko na rin alam. Halo-halo na kasi sila dyan sa wall na yan. Tatry kong hanapin yung mga ID, but if not, wala silang magiging label. Also, part of that haul, yung unang Hoya haul video ko dito. This one, I don't know. Hindi pala, meron pa pala. Okay, so this one, I don't know if this is Carmelet or Hushkeliana. Nalito na ako, medyo magkamukha sila. Pero parang mas Carmelet siya kasi Hushkeliana mas round yung dahon niya. So this one, very lush na siya. And I don't know, pero sa akin, medyo mabagal yung Hushkeliana. Kahit yung regular. So, feeling ko ito yung Carmelet. Ayan, malago na siya and
trailing, nag-vine na din, gumapang na siya sa wall, pero never ko pa din nakita yung flower niya. I think kinuha ko yung Carmelie kasi akala ko nag-sunstress siya, pero hindi ko rin to nakita mag-sunstress. Okay, next. This one I think is the Hoya Pink Stripe. Nag-grow siya, pero nakakawawa ko siya. Kasi nauubusan siya ng soil. Yung kung saan ko siya nilalagay, I think masyado siyang na-expose sa rain. Tapos umaahon yung potting mix niya. Or nahuhulog siya. So, madalas siyang nakakawawa. Pero, staying alive siya. Hindi ko naman siya nakikitang nangangayayat. Pero, baka kaya hindi siya ganun masyado nag-grow. And hindi ko pa siya nakitang mag-flower dahil doon. I am hoping soon ay makita ko na siya mag-flower. Pero hindi pa ako nakita ng peduncle. Pero baka ilipat ko na siya ng pwesto kung saan mas masusuportahan siya at hindi na siya mahuhulog-hulog. Isa sa mga ito ay Hushkeliana. Or this is either, well, yung isa kanina or this one, yung Hushkeliana. Pero ayun. I have two Hushkelianas na regular yung flower. Isang pink flower, isang yellow flower. Yung yellow flower, nakita ko na mag-flower pero hindi ko na picturean. I think ito yung mas maikli dito. Yung mas malago sa likod ay, I think, yung Hushkeliana pink, pero never pa siya nag-flower. Pero okay lang kasi yung Hushkeliana inner variegated natin indoors ay nag-flower naman. So, carry na yun. Okay, next. Okay, this one is funny or sad. So, yung Hushkeliana inner variegated, that's the second ever Hoya that we bought. After nung Wayeti ay ito na yung next. So, yung original plant ko, yung other plant ko, eto na lang siya today nung kinunan ko. Apparently, 2 leaves na lang siya. Ay, hindi ko talaga alam kung paano siya bubuhayin sa regular potting mix at outdoors. Pero ayan siya. Buti na lang yung indoors ay staying alive and thriving. Ayan, may flower siya ulit. But, yun, buti na lang talaga. So, that's my Hushkeliana inner variegated. More than 2 years na sa akin. Ito na ba yon? So, buti na lang talaga. Meron naman tayong good news to sa inner variegated na yun. Siya na pala yung last Hoya dito sa video na to. Although, nabanggit ko na siya before, napakita ko na siya sa previous video kasi indoor Hoya siya. Pero dahil ganyan yung outdoor version niya and siya nga yung second ever Hoya that I had kasi siya yung nag-spark ng pagkagusto ko ng Hoya, ay binanggit natin siya ulit at pinakita natin siya ulit today. So, that's it for today's video. Ilan na ba yung napakita ko? Hindi ko nabilang, pero in this video, ito yung number. And so far, sa lahat ng video, ito yung unique Hoyas na napakita ko na. Or, basta yung hindi na ulit yung pot. Pero ito yung kung ilang varieties na yung napakita ko or in my collection. So, abangan natin sa mga susunod. Magbibilang pa tayo para alam natin yung totoong count ng Hoyas in my collection. Kasi, ayun, meron ng mga na-deads. Naging learning experience na lang. History na, ganun. Ayun. Tsaka meron tayong mga nabenta. So, itong mga videos, itong series na to, magiging tool ko para mabilang na in reality kung ano na yung meron ako. So, thank you kung umabot kayo dito. Thank you sa pagsubaybay ng series na to. Ayan, meron pang mga susunod. So, sana makita ko kayo ulit doon. Thank you for growing with me and see you in the next video.